Sa panahon ngayon, kanino ka magtitiwala? Sa pamilya, Kahit hindi na kami magkasama, kami ay magkaroon ng pagkakasundo. Sa pera? Ginupit namin lahat yung credit card. And we decided to live kung ano man yung merong pera kami. sa kaibigan, Sa trabaho? ikaw na ang mag-fill in the blank. Oh Diyos, sa piling mo'y ganap ang pagpapatawad. In Black we trust! Nood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Masaya kami noon, naaalala ko, namamasyal pa kami. Naroon yung components ng family na nakikita ko, buo kami. Naalala ko noon, ang age ng mga parents ko, nung sila ay maging mag-asawa, ang nanay ko ay 16, ang tatay ko ay 17, kaya napakabata ng kanilang mga edad. Dahil dun sa kanilang pagiging bata pa nung maging mag-asawa, may mga time na hindi ko alam, nag-aaway na pala sila. Magugulat na lang ako, ang tatay ko sa kanyang pagkagalit, may mga binabasag na siyang gamit. Dahil sa pagiging musmos, hindi alam ni Medel na hahantong pala sa hiwalayan ang kanyang mga magulang. Lumipas ang panahon. Laki sa layaw, ito na ang naging buhay ni Medel nang manirahan na siya sa kanyang lolo. Ang lolo't lola ko ay hindi naman ako pinagagalitan. Basta kung anong kailangan ko, binibigay nila. Hindi ko na kailangan mag-pray kung may kailangan ako. Kailangan ko lang lumapit ako sa lolo't lola ko, humingi ako, bibigay na nila. At dumating pa yung pagkakataon during that time, nagtayo ng disco house ang lolo ko. Alak, babae, lahat na ng kamunduhan, kalayawan, naririyan. Kaya wala talaga akong pinatunguhan nun. Nagkaroon ako ng kaibigan, nagda-drugs pala siya. Pinatikim niya ako nung cup syrup pa kasi nun ang uso eh. So yun, uminom kami ng cup syrup at kung ano-ano pang pwedeng gawin na wala sa lugar. Dahil nga sa pagbibisyo, lalo pang gumulo ang takbo ng isip ko. Ang mga pagkakataong yun, nalilito ako, naguguluhan ako. O Malu, ba't ka nandito? Maupo ka muna. May problema ba? Malapit na ang birthday ng tatay. Anong pakialam ko dun? Pero kuya, gusto niya tayong makasama. Pwes, di ko siya gusto makasama. Pero kuya, Malu, baka nakakalimutan mo na. Iniwan niya tayo nun. pero nagbago na siya. Lagi naman niya sinasabi yan eh. Naniniwala ka? Alam ko, masakit, pero ibang-iba na siya ngayon. Nakakilala na siya sa Diyos. Medyo naging curious ako. Kaya nung imbitahin ako, parang ayaw ko pa. Pero sabi ko, subukan ko nga. Tingnan ko kung ano yung katotohanan sa sinasabi nitong kapatid ko. Anak, masaya ako't nakarating ka. Naway mapatawad mo ko sa mga nagawa ko sa iyong kasalanan. Gayunpaman, nakakilala na ako sa Panginoon. Di man sabihin ni Medel ang kanyang nadarama, siya ay namangha sa pagbabago ng kanyang ama. Hanggang sa nagkakwentuhan na kami, naging open ang usapan. Tapos hanggang sa sinabi ng tatay ko, kailangan ko raw tanggapin si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Di ako nagkatubili. Nakita ko talaga yung nagbago nga talaga siya. Nung oras na yun, nanalangin kami. Tinanggap ko sa prayer si Jesus sa aking buhay bilang Panginoon na tagapagligtas. Nagkaroon kami ng pagpapatawaran. Napatawad ko siya, pinatawad niya ako. Na-restore na yung aming relasyon bilang siya ang tatay ko at anak niya ako. Sa kabila ng kapayapaang natamo, isang pagsubok naman ang dumating sa kanyang buhay. Meron akong nakilala noon.
Nagkagustuhan kami at nagkaroon kami ng relasyon, nagsama kami at kami ay nagkaroon ng 2 anak. Sa loob ng 10 years, naging magulo yung pagsasama namin bilang live-in. So, nag-decide na lang kami na maghiwalay na lang kami. Sa kanilang paghihiwalay, napagtanto ni Medel ang kanyang pagkukulang. Nagpray ako na sana maayos ang buhay namin kahit hindi na kami magkasama, kami ay magkaroon ng pagkakasundo. Ang ginawa ko na lang, ibinuhos ko ang aking atensyon sa aking mga anak, sa pagpapaaral sa kanila, pag-aasikaso. Habang tinatahak ni Medel ang landas ng pagbabago, nakatagpo siya ng bagong pag-ibig. Nagpapasalamat ako kasi tinatanggap ako ni Prosi kung sino ako. At hindi lang naman ako ang tinanggap niya, kundi pati yung aking mga anak. Sa ngalan ng pag-ibig, nagpakasal sina Medel at Prosi. Samantala, kahit hiwalay na sina Medel at Cristina, patuloy pa rin silang magkaibigan. Tanggap ko ang Panginoon, inalis ko yung galit sa puso ko dahil sa mga anak ko at dahil sa Kanya. So natutuwa naman ako dahil sa Panginoon, dahil sa mga anak namin, naging magkaibigan kami, maganda ang banding namin. Dahil sa Panginoong Jesucristo, na-restore yung relasyon namin ng tatay ko, naayos at naging maganda naman yung aming pakikitungo ni Christy, may problema. Siya pa lumalapit pa siya kay Prosi na humihingi siya ng tulong. Tutuwa ako kasi naroon talaga ang Diyos. Alex, isipin mo yon, di ba? Yung dati mong kaaway or your enemy can become your friend through Christ. Ayun nga, magagawa mo lang yun pag nasa iyo si Kristo. Kasi kung wala, mahirap. Mahirap, tama. Wait, meron akong example dito na napapaano sa'yo. Maniniwala ka ba na itong hawak-hawak kong piso, Alex, mas malaki sa'yo? Paano mangyayari yun? Ang liit niyan. Patunayan mo nga sa akin. Okay. Di ba pag lumabas ka sa gabi, makikita mo yung buwan? Okay. You actually have the power to make discover the moon, di ba? Kasi dyan ako nakatingin. Oo, kasi dito ka nakatingin. Mas malapit ito sa'yo, di ba? Yes. So parang mas malaki siya sa Moon. di ba? Siyempre, kung mas malaki siya sa moon, mas malaki siya sa'yo, di ba? Di ba? And then, so what I mean is, sometimes when you look at something very close to you, kagaya nung kay Medel, yung kanyang problema, no? Parang lumalaki yung problema, di ba? Ang nangyayari, nagiging mas maliit ang Panginoon. Wow. Di ba? Talagang na-improve ang aking, na-enlighten ako by 1,000 light years dahil sa iyong illustration. Hindi, but di ba, sinasabi nila, small problem, big God. But big problem, small God. Wow. Di ba? So, siguro marami sa inyo nagdadaan sa mga sitwasyon na ang tanging nakikita nyo na lamang ay yung problema at iniisip nyo wala ng solusyon. Pero si Medel po, may solusyon po si Lord dun sa kanyang sitwasyon. And he was delivered from his situation. Nakapagpatawad siya sa kanyang ama, yung kanyang mga sama ng loob, nagkaroon siya ng healing. And that is all because of the Lord Jesus Christ. So tayo ay lumapit sa Kanya. I'm sure meron kayong mga pasanin. Na pagod na kayo sa kakakarga, because you were not meant to carry it. The Lord said to cast all our burdens on Him because He cares for us. Lumapit tayo sa Kanya. Panginoon, maraming salamat that you love us so much na ayaw mo maiwan kami sa sitwasyon namin ngayon. Gusto mo kaming tulungan. Gusto mo baguhin ang aming mga buhay. Salamat at pinadala niyo ang inyong anak na si Jesus para mamatay sa krus, para sa aming mga kasalanan. Para kami ay manumbalik sa iyo, Panginoon. Kami ay mapatawad at magkaroon ng bagong buhay. Maraming salamat, O Lord. Ngayon, Lord, sinusuko na namin ang aming buhay, ang lahat ng aming mga problema. Dahil nananalig kami, Lord, that in your hands, Father, you will work all of this out para sa aming ikabubuti. Tinatanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay.
Maraming salamat, Lord, sa bagong umpisa muli, a new beginning that you are giving us right now. Nananalig kami, Lord, na yung mga hindi namin nauunawaan ngayon, Ikaw ang magbibigay sa amin ng liwanag. Ikaw ang magtuturo sa amin. Salamat, Panginoon, at ito ay aming dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Taos-puso po ba kayong sumabay sa aming panalangin? Tinanggap ba ninyo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng inyong buhay? Balitaan niyo naman kami, kapatid, sa inyong pinakamahalagang naging desisyon. Please text yes space to 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. Globe number 0917-406-5001. At sa number 0925-300-3000. Pangako ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa sinumang mananalig sa Kanya. As you accept and entrust your life to Jesus, your name is now written in the book of life. Excited kami sa iyong bagong buhay, kapatid. Please text us now. Our texting instructions are on your screen. Truly, in God we trust. He is our Father and we are His children. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang pamagat ng kanta ni Sheena? Sa piling mo'y ganap ang pagpapatawa. Is it A, sana? B, muli. O C, ewan? Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa aming bagong number 7370700. O i-text sa aming bagong smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At bagong SUN number 0925-300-3000. Kaya sali na! At para makasiguro sa inyong sagot, abangan mamaya ang inspiring performance ni Sheena. Kinupit namin lahat yung credit card. And we decided to live kung ano man yung merong pera kami. I give to 700 Club because I believe in their cause. When you give to them, the money that has been given by God to you would really go to the proper channels. Kasi di ba marami tayong kalamidad dito sa Pilipinas eh. Maraming mga issues kung saan napupunta yung mga tulong. Dapat alam mo din kung yung tulong mo ay kung saan pumupunta. Donate now. Visit www.cbnasia.org and click Give. The CBN Asia Prayer Center is in need of the following. For more information, please visit www.cbnasia.org and click the Home tab and click Career Opportunities. Aga-aga, hugot agad tong si Bebelin. Feeling depressed. Break na sila. Expect heavy traffic in EDSA today. What's rants about the government? Kaliwat ka ng patayan. Ay, lang dito sa Facebook. Ayoko na talagang lumabas. Sira na araw ko! The 700 Club Asia. I can do everything through Him who gives me strength. Hi! Good morning! Kayo'y nanonood ng The 700 Club Asia. Kasama ko ngayon ang award-winning artist. Recently, she won in World Championship of Performing Arts or WCOPA held in Long Beach, California, USA. She won bronze medal for gospel category, silver medal for Broadway category, and gold medal for industry award. Please welcome Sheena Lee. Hi, Sheena. Hello po. Thank you naman for joining us again here. Thank you po. Nako, I want to ask you, kamusta naman? Ano bang natutunan mo dun sa WCOPA? Madami po kasi madami po ako natutunan doon dahil yung pag-share ko din po sa gospel using my voice para po dun sa crowd and also dun po sa mga kagrupo ko sa Team Philippines. Okay. Wow. So, like you said, parang that's the first thing in your mind, no? Being able to share the gospel. And bless your heart, Sheena, because that's really what the Lord wants us to do, to put Him first. So, sa mga nangangarap ding maabot ang kanilang mga pangarap, ano ang maipapayo mo sa kanila, Sheena? In technicalities po, syempre kailangan matulog ng maaga. Okay. Kasi sobrang importante ng tulog ng maaga dahil pag wala kang tulog, mahirap po kumanta. Yeah.
Yes. Tapos po... So, yun yung mga physical Opo, yung mga preparation. physical. Opo. Okay. And syempre po, anointing ng Lord. Kailangan po yun. Every time you have to pray, before ka mag-perform, you have to pray, you have to ask someone to pray for you kasi and during at saka po after ng performance mo kasi kapag nasa stage ka, it's a war din po eh. You are on the front line. Okay. So kailangan mo talaga ng anointing and blessing and covering. Yes po, protection Okay. from the Lord. So I'm sure there were a lot of people praying for you during that time. Yes po. Naalala ko yung verse sa Psalms na anoint my head with oil and my cup will overflow. And obviously your cup was overflowing kasi yung ang dami mong award and the Lord was glorified in your participation. So, ano naman ang latest ngayon kay Sheena now that you're back? What are your plans? Is there anything you'd like to share with our audience? Yes, ngayon po magre-release kami ng single. Wow. Gospel single, and it was composed by my brother. Okay. Felson Palad. And ito po ay entitled Muli. Muli. Okay, joining us today is the very supportive kuya and Sheena's composer, Felson Palad. Hi, Felson! Wow! Hello po. Magandang araw po sa inyo. Oo, I'm so blessed, na kayo ay a brother-sister tandem, no? Wow, talagang supporting each other. Bakit mo naman kinompose itong kantang ito? Pareho po kaming worship leader sa aming church. Okay. And we would want to relay yung mensahe ng pag-asa in Filipino language. Oo, simula po sa pagkakamali hanggang sa pagpapatawad ng Panginoon. Ito po yung mensahe ng aming song. Yeah, I was able to listen to it earlier, no? Talagang it's really a beautiful song of restoration, Restoration no? Ang po. ganda-ganda. And you're right, no? Marami sa ating manonood ang makaka-relate doon sa awitin. Pero gusto kong muna tanungin si Sheena, no? Kung may gusto kang balikan sa iyong nakaraan, ano kaya ito, no? Anong gusto mong balikan muli at bakit? Pang-miss you, pang-miss you. Miss you. Syempre po yung experience ko nga po dun sa California kasi it's very good experience and napatunayan ko po sa sarili ko na kaya ko palang mag-share ng gospel kahit 18 years old lang ako by using music from the Lord na wow, yun pala yung kaya kong gawin para sa Panginoon. It's not bounded by age, it's not bounded by anything. Kahit ano pwede. Just make yourself available and you will see that God is able. Diba? Ganun yun. Felson naman, paano mo naman namin mapakikinggan itong awiting ito? Ang muli po ay ito po ay published with Lighthouse Production. Ito po ay available sa Spotify, sa Amazon and iTunes. Okay. So we're looking forward to hearing that. Thank you so much, Felson and Sheena. Sa aming pagbabalik, exclusive and first time on Philippine TV, Sheena will sing her new single. Abangan yan at ang aming papremyo. Samantala, parang hit song ba ng buhay mo ang utang? Parang sirang plakang paulit-ulit? Pues, relate kayo sa kwentong ito. Kaskas dito, kaskas dyan. At instant may uwi mo na ang mga gusto mong bilhin. Yan ang hatid sa atin ng credit card. Isang mag-asawang Vic at Evelyn Garcia sa may ganitong klase ng buhay. Si Mrs. pag may gusto siyang bilhin, bibili niya. Pag uwi niya ng bahay, may dala-dala siyang maraming paper bag o plastic bag. Siyempre, bagong kasal, feeling lalaki, okay, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Lingid sa kanilang kaalaman na ang instant happiness na bunga ng credit card ay panandalian lamang. Dumating din sa punto yung mga credit cards na to, hindi na rin namin magamit because halos lahat sa kanila ay over the limit na rin. Na-experience pa nga namin mga pagkakataon, pupunta kami sa grocery, mamimili kami, kinakabahan kami kung yung credit card na gagamitin namin, decline, pangalawang credit card, decline rin. Sa dami ng utang namin sa credit card, dinemanda na kami ng credit card company. Emotional, physical, pagod na pagod kami ng mga panahon yun. Kaiisip lang kung anong gagawin ko. Unang-una sa mga utang ko. Pangalawa, ano kaya nang pasasabi ng mga taong nakapaligid sa akin?
isang kakilala ang nagpayo sa kanilang itigil na ang paggamit ng credit card. Sa simula ay naging mahirap para sa kanila na talikuran ang nakagawian. Ngunit isang desisyon ang kinailangan na nilang panindigan. Ginupit namin lahat yung credit card and we decided to live kung ano man yung merong pera kami. Dito ay natutunan na mag-asawang pagkasyahin ang kanilang sweldo sa kanilang gastusin. Natuto kami mag-save, natuto kami invest ng pera, at natuto kaming tumulong sa ibang tao. At unti-unti napansin na lang namin yung pagpapala ng Diyos. Bit-bit ni na Vic at Avelin ang mga aral mula sa kanilang pinagdaanan. At ngayon ay ibinabahagi pa nila ito sa ibang mga tao upang makalaya rin sila sa pagkakabihag sa utang. We're conducting trainings, financial management sa iba-ibang kumpanya, different organization. Sa gitna ng maraming problema, natutunan namin pananampalataya dahil pinakita namin ng Diyos, anak, pag sinunod mo lang ako, ito mangyayari sa'yo, yung pagpapala. Ito naman si Fe Marfil. 14 na taon na siyang bilanggo ng kahirapan. Dumating sa point ng buhay namin na talagang i-denounce kami. Kahit isang itlog, kahit isang sardinas, hindi kami pinapautang. Sa takot siguro na baka hindi namin mabayaran. Sa gitna ng kasalatan ay kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Pinagkalooban siya ng isang negosyo, ngunit hindi pa rin naging madali ang kanyang pagsisimula. Talagang mahirap, kumbaga para kang dumadaan sa butas ng karayom. Minsan ay nakapanood siya ng isang palabas sa telebisyon, ang The 700 Club Asia. Ako talaga na-encourage nung mapanood ko yung mga testimonies ng mga tao. Sabi ko sa Diyos, Lord, ayokong tagapanood lang. Gusto ko, kasali ako doon. Nung una, ang binibigay ko lang 500, 1,000. Tapos, after na magbigay ako, sinulatan ko yung aking form. Lord, seed faith ko ito for more projects. Ang pagbibigay ni Fe sa kabila ng kanyang kagipitan, kapalit ay instant yaman. Kinabukasan, After that na nagbigay ako, doon kami nanalo ng 7 projects. Yung 10,000 ko ang ibinalik ng Diyos, 4 million. Ang Diyos full of surprises talaga. Basta ikaw maniwala. instant utang sina Vic at Avelin at instant milyonaryo si Fe. Sa kanilang pagbaksak at pag-angat sa buhay, kailan may hindi nagbabago sa kanila ang katapatan ng Diyos. It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang pamagat ng kanta ni Sheena? Is it A, sana? B, muli. O C, ewan? Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa aming bagong number 7370700. O i-text sa aming bagong smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At bagong Sun number 0925-300-3000. Kaya sali na! At para makasiguro sa inyong sagot, abangan mamaya ang inspiring performance ni Sheena. Oh Diyos, sa piling mo'y ganap ang Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? Pabili po. Toyo. Teka, sobra yung sukli ah. Ay, teka. Ate, sobra yung sukli mo. Okay, salamat. Tara, anak. Ate, sobra po to. Alex, ano yan?
Eh, basura, tinitingnan ko kung ano yung tatak nung nung lalagyanan ng kinain natin. Ang bakon, dumi. Ano ba naman, iniwan ko na yan sa bahay, ba't nasundan pa ako dito? Tama, Felici. Minsan ganyan ang paningin natin sa ating mga sarili. Mabaho, marumi, dahil sa ating mga kasalanan. Pakiramdam natin ang layo-layo na natin sa Panginoon. Wow, ang lalim, Alex. Pero totoo yan. Totoo yan. Akala ko basura lang at basurahan yan eh. May meaning pala. Iyan ang akala natin. At para mas malalim, ikakanta na lang sa atin ni Sheena ang mensahe patungkol dyan. We are leaving you Sheena's latest single entitled Muli. Kausapin ka'y hindi ko magawa, pagkat alam kong nagkasala, nalubog sa putik. Paano pa babalik mula sa malayo? Ako'y dinungaw mo, binuksan ang mga bisi, tumakot, niyakap mo. Sa piling mo'y ganap ang pagpapatawa, pagkat iyong pagmamahal ay di nasusukat sa lalim ng dagat o taas ng kalawakan. Panginoon, salamat. Muli ako'y tinanggap. Wala kahit ano sa amin sa'yo makapaghihiwalay. Wala kahit ano sa amin sa'yo makapaghihiwalay. O Diyos, sa piling mo'y ganap ang pagpapatawad, pagkat iyong pagmamahal ay di nasusukat sa lalim ng dagat o taas ng kalawakan. Panginoon, salamat. Panginoon, salamat. Muli ako'y It's Tuesday! Just choose A, B, or C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang pamagat ng kanta ni Sheena? Is it A, sana? B, muli. O C, ewan? Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa aming bagong number 7370700. O i-text sa aming bagong smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At bagong Sun number 0925-300-3000. Kaya sali na! Jesus is a center of history. He is not only the creator, he sustains the universe.
Jesus Christ is indeed at the center of everything.